siya guys. Try natin siyang hawakan at kita naman natin yung ulo niya. Hindi naman natin siya sasaktan. So napaka peaceful ng ahas na ito. Yan siya. Napaka bait niya. Hinawakan lang natin siya para ma-experience natin guys. Hindi natin siya sasaktan. Nagising na siya. So palapad yung kanyang buntot. Para siguro ito yung ginagamit niya panlangoy sa dagat. So yan siya. Napakabait niya. Parang ano siya, wala siyang pakialam sa mundo, basta siya namamahinga lang. Mabait na ahas pero makamandag. Guys, may ibon na natrap. Natrap siya. Wala ka, makakain ka ng ahas dyan. Hindi siya, kawawa naman. Nangihina ka. Natrap siya guys. Hindi natin siya para mapakawalan. Ay, nunuka yata itong ganitong klaseng ibon. Nandiyan ka. Natrap ka. Ito, may sugat ka. Sa kabila siya lumusot, doon natin kunin sa kabila. So tignan mo natin yung paligid natin dito. At baka merong panganib. For safety lang. At dahil lungga talaga ng mga ahas ito. You got hurt, someone did you wrong. I can see it in your eyes, it's like your fire is gone. Across your face, it is written across your face. If you wanna talk, I'm right here, not gonna leave your side. Just feel free to open up when the moment's right. Across your face, it is written across your face. If you wanna go out, we can go out. You can hide away just for one night. But if you wanna cry, just let it out. I'm by your side now. Just hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. Sanay ba kayo magdagat? Ha? Sanay ka magdagat? Ha? Gusto sumama? Yung mga anak ni Kuya Joey gusto sumama guys. Oh. At bawal doon kasi maraming ahas. Ha? Sa baba lang, mainit sa baba. So guys, dito tayo ngayon sa Kalintaan, sa part ng Occidental Mindoro. At pumunta tayo kay Kuya Joey para balikan natin yung mga ahas na walo-walo. So okay naman yung sitwasyon dito sa dagat. Hindi naman ganoon kalakas yung alon. At maganda rin ang panahon. Tingnan natin kung matatagpuan po ulit natin yung mga grupo ng mga ahas doon. So okay, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel guys. Okay, punta tayo doon para makita natin yung iba pang hindi natin nakikita doon nung pumunta tayo, kasi may mga palalim pa doon na hindi natin napuntahan. Bye-bye! Babalik agad kami! Bye! Bye-bye! Tuwa itong mga bata na to. So tara guys, at dalawa lang kami ni Kuya Joey. At hindi nakasama yung mga tropa nating mga mahilig gumala. Sila Mr. Garay at si Midran yung mga yan. So carry natin yan na makipagkita sa mga tropang ahas natin. So let's G. Mama said all the nights that end in heartbreak gonna pay
So andito na tayo ngayon guys sa ito yung tinatawag na Bato Tabaw. At sabi ni Kuya Joey at lumaki daw yung tubig. Ayan, mataas. Hindi nga katulad nung pumunta kami rito ay nakalito pa itong bato na ito. Ngayon ay medyo lubog na. So pupunta tayo dyan sa taas. Hintayin lang tayo ni Kuya Joey dito sa baba para bantayan niya yung ating bangka kasi pag kinain yung bangka natin ng alon na yan papasok ay baka masira yung mga katig niya at batik. So let's go guys. So nakatawid na tayo at si Kuya Joey dun muna sa bandang layo-layo sa bato. At tayo muna guys ang hahanap sa mga walo-walo na nakatira dito. Basa na yung mga kabatuhan dahil tag-ulan na kasi ngayon guys. At may mga kalat pa rin na naiwan. So nung nakaraan ay dun yung maraming walo-walo na ahas. Tignan natin sa mga butas-butas lang sila naglalagi. So dito tayo nakakita ng walo-walo na marami nung nakaraan guys. So tignan natin kung meron pa rito na nagpapahinga. Medyo tanghali na rin kasi kaya pupunta sila sa mas malalalim at madidilim para medyo malamig. So pasok tayo dyan. Dami langgam guys. Walang walo-walo ngayon dito na nagtatago. So tingnan natin dito. Dito muna tayo sa merong mga paniki. Dami langgam. Daming paniki guys. So baba tayo guys, pinupog ako ng langgam. Ang dami langgam. Mag-isa lang tayo ngayon na pumunta rito. At nakakapanibago. Wala tayong makwentuhan pero okay lang. Basta makakita tayo ng mga namamayang ahas dito. Ang daming langgam talaga guys. Ang daming paniki guys. Dito sa loob na yun. Mabangga pa sa atin na yun. Pati sa taas, ang dami pala dito. Daming paniki. Pasensya na sa abala. At hindi ko kayo gagambalain. At ako'y ginagambala ng langgam. Ang daming langgam talaga. Hindi ko alam kasi nagagaling itong mga langgam na ito. Ang dami. Ang daming paniki dito guys. Nawala na yung mga kumpul-kumpul na ahas dito nung last time na nagpunta tayo dito. So hahanapin pa rin natin sila. Subukan natin kung mapapasok natin yung butas na yan. Dahil langgam. So guys, ang dami nakatira dito ng ilan. Yan ang pagkabot ko rin. Mga paligid, ang dami. So may nakikita na tayong isang ahas guys. Mga paligid. So may nakita na tayong isang ahas guys. Maliit lang siya. Kaya kung nakikita nyo sa video. So ito siya. So ito siya guys. Ang dami din nabasang paniki dito. Ang dami paniki talaga. Mahinga talaga nila ngayon at parang nabulabog yata natin sila. So isang ahas pa lang nakikita natin guys. Tingin pa tayo sa iba rito na baka may iba pang namamahinga sa ibang butas. Hindi na natin mababa dahil alanganin guys yung mga tatapakan. Pero tingin ko marami dito sa baba na ito eh. Dahil mas malamig dito. Wala yung mga ahas ngayon. Yung nakita natin malalaki. So titignan tayo sa ibang part. Tingin tayo doon, baka nandun pa sila sa taas.
So dati na nagpunta tayo dito ay lahat ng part dito ng bawat sulok ay may mga ahas na walo-walo. Ngayon ay isa pa lang ang nagpapakita sa atin. Ayun. Yun yung nilalanggam nila, yung nilalanggam yung kaliskis ng pinagpalitan ng ahas. So tingnan natin guys. Yun siya. Nilalanggam yung kaliskis. Kinakain din pala ng langgam yung kaliskis ng ahas na pinagpalitan ng walo-walo. So malaking ahas na to ngayon. Ang dami langgam talaga guys. Sakit mga gat. So hanap pa tayo dito ng ibang area na baka andito lang sila. Saan pa rito? Wala rito. So akit tayo guys. So dito sa isang butas ay may babaan pala. Iwan natin kung kakaya natin makababa rito nang walang nagagambala na mga nakatira dito. Wala na rin walo-walo siguro dito sa baba na ito. Pero tingin ko sa mga sulok-sulok sa baba na yan ay meron dahil malamig yan. Yun yung paborito nilang spot na pinipirmihan pag malamig. So dito guys parang hinukay na may narinig din tayo dito na dating hinukay dahil meron daw treasure. Sana wag naman masira ng tuluyan itong kabuuan ng Batu-Tabaw na ito dahil napakagandang spot nito para sa mga ahas na naninirahan dito at mga iba pang paniki, mga kung ano-ano pa, pati mga tambayan ng mga iba't ibang uri ng crab. So dito sa part na to guys ay napapalibutan to ng katubigan ng dagat. Itong tinatawag na Batu-Tabaw. So tignan natin sa part na to kung meron. Tapos babalik din tayo dahil dead end na siya. Tignan pa rin natin. Patatala sa mga bato. Wala pa tayo makita guys. At puro malalaking ibon lang ang may ingay ngayon dito na nagdadapuan. Pero hahanap pa rin tayo. Sana makakita pa tayo ng mga namamahingang walo-walo na ahas dito. Medyo may kainitan na rin kasi guys at nawala na sila. Wala pa nagpapakita sa atin. So isang ang ahas pa lang ang nagpapakita sa atin na may kaliitan dun kanina. Titignan pa natin dun sa taas at sa kabilang parte doon. Baka meron pa. May mga butas siya. Malamang sa tingin ko doon nagtatago sa mga sulok-sulok yan dahil tanghaling tapat na. Mainit na yung mga kabatuhan. Ang dami pa nilang gam, di nauubos. Wala dito. Dati dito marami na. Pagpasok mo pa lang ay kumpul-kumpul na sila. Ngayon kumpul-kumpul lang ilang gam. Grabe. Ay, bayan pa natin. Kung nakikita nyo yung guys yung butas na yan, ang daming paniki sa ilalim. May nilulusutan silang butas. So tingnan natin kung maabot natin yung butas na yun. At baka nandun natutulog yung mga walo-walo na ahas. Ang daming langgam talaga guys. Tingnan natin yung butas na ito guys. Baka may nalimutaan tayo. Dito yung mga paniki, ang dami. Ayan sila. Ang dami guys. So halos nalibot na natin yung
kalahati ng area ng Matutabo na ito ay wala pa rin tayo makita maliban sa isang maliit na ahas. Siguro dahil sa mga pupunta rito, may mga nakikita tayo na bote ng alak, bubulabog sila. Siyempre pag dito kayo nag-inuman at nagpagabi kayo, natatakot silang bumalik kung pupunta sila rito. Kaya hindi na sila nakakabalik pa, hindi siya nadadala. Langgam na lang talaga ang makikita mo rito at saka mga paniki. Pero try pa natin hanapin sa iba dahil may nakita pa tayong ganito. Ito guys, ayan ang mga pinagpalitan. Yan yung mga bakas nila na meron pa din, pero hindi lang magpakita sa atin, hindi lang nagpapakita sa atin ngayon. Hindi natin alam kung bakit. Ikot pa tayo sa kabila, sa kabilang bahagi ng bato na ito. So dito tayo sa bad ng taas na park. Pakatahimik at puro impas lang ng alon ng dagat yung marinig natin. Pinakita tayo isa guys. Mukhang kapapalit lang. Kung nakikita nyo, ito. Mukhang pinagpalitan niya yan. Hindi natin alam kung nasaan yung nagpalit na yun, kung saan nagtatago. Tingin pa tayo dito. So yun guys, puro pinagpalitan. Yan, puro pinagpalitan yung makikita mo. At talagang marami na nagpalit. Ibig sabihin marami nang lumaking ahas na nakatira dito. Napakagandang lugar na ito guys. Yan, may mga butas-butas na malalalim na pwede na pagtaguan, pero mga alanganin pag sinuot siya pag pinuntahan natin. Pero hindi pa natin nagsusubukan. Tignan natin. Meron ditong ibang nakatira pa sa butas na yan. Pasok po yung tubig ng dagat dito guys. Kung naririnig nyo. So puro shell yung nandyan sa loob. Hindi lang natin alam kung may sa mga sulok-sulok pa na ito. Bababain natin. Ang hirap kasi baka abutan tayo ng lumulusot yung tubig yung taas ng tubig. Medyo delikado. Kaya lipat tayo sa lipat tayo sa kabilang part. Medyo may kainitan na guys. Kaya nagtago na talaga sila. Ito guys, so yan, yung isa sa pinagpalitan pa ng kaliskis ng walo-walo. Ayun, pinakita na tayo guys. Ayun siya, laki. Ang laking ahas nito. Ito siya. Malaki guys. Tulog siya. Ayan siya. Napapansin niyo at namamahinga siya.
Malaki yung size nito kaysa sa mga unang videos natin na nakita natin. So mabuti guys, pumunta tayo sa kabilang part ng kabatuhan na ito. At nandito pala sila. So may nakita na tayo isang malaki. At hanapin pa natin yung ibang kasamahan niya. At dito kasi nabibiyak na yung bato. So alanganin na tayo makatawid. At medyo delikado, yung malakas yung current sa ilalim. Ang daming isda, oh. Tanaw na tanaw yung mga isda. Ayun. Hanap pa tayo guys. Tali sa mga bato. Tingin ko yung part na to marami ding antik. Pero may kutob ako na meron dito. Hanapin lang natin. Medyo madalas tayo ba ito? Talas. So itong part na to guys, hindi ko napuntahan. Hindi namin napuntahan yung nung nag-vlog kami rito. First time ko makapunta rito. So tignan natin, baka medyo malamig kasi sa lugar na ito, sa part na ito. Meron. At least may ibon na natrap. Natrap siya. Hala ka, makakain ka ng ahas dyan. Ayun siya, kawawa naman. Ano, nangihina ka? Natrap siya guys. Uy natin siya para mapakawalan. Ay. Bigyan na be. Ano ka yata itong ganitong klaseng ibon. Nandiyan ka. Natrap ka. Ito, may sugat ka. Sa kabila siya lumusot, doon natin kunin sa kabila. So tignan muna natin yung paligid natin dito. At baka merong panganib. For safety lang. At dahil lungga talaga ng mga ahas ito. So may butas pa rin ito na pinaglulusutan. Okay, yung ibon. So kunin natin sa kabila. Ika na ba? Dito. Na ano yung balahibo niya guys, nakakaawa, na hira. Yan na, ito yung mga ibon dagat dito na nagpapahinga pag napapagod na sila lumipad sa karagatan. daming kahoy. At kaya siya natrap dito, andito yung mga kasama niya kanina nagliliparan. Hindi kaya nakagat ka ng ahas? Oh, sige na, alis ka na. Naku, baka nakagat ka ng ahas. Kaya ka nangihina. Hindi naman siya na ano, wala namang dahilan para matrap siya. Nakakaalis naman siya. Teka, kunin natin siya. So nawala na siya guys. Pumasok siya ron. Yung ibon, mahirap dyan, baka may ahas din doon. Matuklaw siya. Ano na, uwi siya oh. Sa loob. O sige, bahala ka na dyan, ingat ka dyan. Hindi na kita kukunin dyan at baka matuklaw ako ng ahas yan. Ayan, katulad yan. May walo-walo. Ayan guys oh. May ahas. Malaki. Malaki ahas.
Okay. Ang laki siya, sumusuksok siya dun sa gilid. Kaya mahirap yung tulad nung pinasukan ng ibon, kasi suksok natin yung kamay natin dun, ay baka matuklaw tayo. Kasi guys, yung ahas na yan, napaka peaceful yan, napaka tahimik, pero napaka venomous yan. So pag natuklaw ka nyan, ay kaya nga daw walo-walo, 8 minuto, 8 oras, 8 araw, 8 linggo. Pagkatapos nun, pag di mo na ligtasan yun guys, ay wala na. Kaya ganun siya kadelikado. So hindi naman siya agresibo, pero mahirap din magtiwala kasi ahas siya. Habang umakit tayo dito guys, nakakangilap. Para tayong hinihigop nung biyak na bato na may pagitan ng dagat. Dahil ang lakas ng dagundong nung alon, yung current niya. Nayayanig yung mga kabatuhan. So babaan tayo guys. At tingnan natin kung may mahanap pa tayo sa mga bandang baba na lang. At lumalakas na rin yung hangin at baka lumakas yung alon. Mahirapan tayo bumaba. Mahirapan tayong tumawid gamit ng bangka. So ito guys yung isang malaki na nakita natin dito. Napakalaki talaga niya. Yan siya. Nakasiksik na siya dyan at parang siya natatakot. So hindi natin siya gagambalain para makapagpahinga siya dyan. Mas meron pa palang isa rito guys na katabi ng malaki. Ayun siya, nasa bandang dulo kung napapansin nyo. Namamahinga siya, hindi siya ganun kalaki pero good size na rin yan kung sa mga nakita nating ibang maliliit, mas malaki na siya. Sa kabilang part na to guys ay parang wala na rito dahil naiinitan siya yung bato kaya medyo mainit na, aalis sila. So try natin dito sa kabila at medyo tataalis talaga mga bato, hindi pwede magkamali. So yun ang problema, nakita na natin guys, ang daming kalat, may mga bote, mga pinag-inuman, kaya siguro nadadala na bumalik yung mga walo-walo na ahas dito dahil imbis na may matutulugan sila na maayos, puro kalat. Ayan. May mga tsinelas na sira, may mga plastic bottle at mga bote ng mga alak. Ay, wala talaga. Aalis at aalis ang mga nakatira dito na mga ahas at iba pa kung ganito mapupuno ng basura. Ayun, meron tayong nakita guys. Yan, open. So nagpakita sa atin itong isa. Yan, namamahinga siya. Tingnan nyo yung ahas, nandito siya sa open area. So nakakaawa siya dahil parang siya na lang yung umiwas sa mga basura na nandito. Kasi doon ay mas safety siya, mas tago siya at mas malamig. Pero ang nandoon ay yung mga basura. Nakakaawa naman. Sa halip dito siya, nagpapaaraw na lang siya guys. Try natin siyang hawakan at kita naman natin yung ulo niya. Hindi naman natin siya sasaktan. So napaka peaceful ng ahas na ito. Ayan siya. Napaka-bait niya. Hinawakan lang natin siya para ma-experience natin guys. Hindi natin siya sasaktan. So palapad yung kanyang puntot. Para siguro ito yung ginagamit niya panlangoy sa dagat. So ayan siya. Napaka-bait niya. Parang ano siya, wala siyang pakialam sa mundo, basta siya namamahinga lang.
So hinawakan na natin siya guys sa buntot. At maghanap siya ng panibagong lilipatan niya diyan sa mga sulok-sulok. Sige na, babay na. Ingat. Ay, first time ko guys nakahawak ng walo-walo, napakabait talaga. Pero napakakamandag niya. So huwag niyong gagayahin. Dahil ako habang hawak-hawak ko yung buntot ay talagang kinakabahan din ako. Dahil first time ko. So balikan tayo dun sa bandang bungad na kung saan ay nandun yung ating bangka na inarkila. Daming basura. So nagpapasalamat pa rin tayo at hindi tayo nabigo na hanapin ng mga ahas na walo-walo rito, hindi para kunin o gambalain, kundi mapakita sa inyo mga viewers na safe pa rin sila rito. Hindi ko lang alam sa ngayon, pagkagabi ay marami yatang nagiinuman dito, ginagawang tambayan. So wala na rito at pwede na tayong bumalik. Napakaganda ng kabatuhan na ito. Sana mapangalagaan pa. So guys, si Kuya Joey at hinihintay tayo. So salamat at may nagpakita pa rin sa ating ahas kahit hindi ganun karami yung ahas ng walo-walo. At sana sa susunod ay pag nakaluwag-luwag tayo guys, ayayin natin ang tropa na linisin to. Dali natin sa tawid dagat yung mga kalat para mapangalagaan pa yung mga ahas dito na naninirahan at yung mga paniki at yung iba pa na hindi natin nakikita. So hanggang dito na lang muna guys at maraming salamat po sa mga hindi pa po nakasubscribe. Please subscribe na YouTube channel Kuya Joms. So hanggang dito na lang guys. Peace out. Guys, uwi tayo. Sana dumami pa yung mga natitira ng mga walo-walo dyan. Sana mga itlog pa.